Magandang hapon mga kapatid, ako po si Cheryl Cosim at ito ang espesyal na serye ng Sagot Kita, Aplikante Serye. Isang araw bago ang opisyal na campaign period para sa national positions. Samahan niyo akong kumilatis ng kandidatong tatakbo po sa 2025 midterm elections. Ano ang kanilang mga plataforma, advokasya, paano nila bibigyang solusyon ang mga mabibigat na problema ng bayan. Live na live po tayo sa True FM 105.9 at syempre sa mga Signal subscribers, kami po ay present sa inyong mga telebisyon. Kami po ay nasa True TV Channel 19. At sa mga taga Cebu, Davao, sama ba tayo? Tacloban, diba? General Santos, hello po sa inyo. At mga kapatid, abay sa huling araw po ng ating pwedeng kumilatis ng aplikante. Kasi di ba bukas hindi na pwede dahil start na po ng campaign period for national elections. Kami po ay natutuwa dahil umabot. Actually, sabi ko, ako personally, mahigit 1 taon ko na po siyang nililigawan na ma-interview. Ngayon lang po kami nagtagpo. Ang ating aplikante ngayong araw, matagal nang nagsisilbi sa pamahalaan. At ngayon ay susubok muli para sa kanyang ikalawang termino sa Senado, si Senator Amy Marcos. Makisali po kayo sa 1 oras na job interview dito lang sa Sagot Kita, Aplikante Serye. At ang ating question of the day, syempre hindi po yan mawawala. Nagbabago ba? Ano ang pamantayan nyo sa pagpili sa isang senador? Magmula po nung sinimulan natin itong ating programang Aplikante Serye, yan at yan po ang ating tinatanong. Dahil gusto rin po namin na malaman din, sana nagbabago yung ating pamantayan, nag-i-improve yung ating pamantayan. Lagi namin tinatanong, paano nga ba kayo namimili? Tinitignan niyo po ba talaga yung kanilang background? Kung paano po sila nagsisilbi sa bayan or nagsilbi sa bayan or may nagawa po sa kanilang mga kapwa or sadyang, ay kasi malakas yung pangalan kilala ko yan ganyan. Or napapanood ko or yung iba nga sinasabi nila, ay nakita kong sumasayaw. So sana po, maseryoso po yung ating pamantayan sa pagpili ng mga magsisilbi po sa ating bayan. Lalo na't ganito na challenging times, di po ba? Ang daming problema ng bansa. Kailangan po natin yung tututok talaga sa mga problema sa ating bansa. Kung kayo po ay may katanungan, kaya Senator Amy Marcos, maaari nyo rin pong ipadaan yan sa amin. Maaari nyo po yung i-post sa ating live stream. Maaari nyo po yung itawag sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289 or sa 8689-3290. Again, that's 8689-3289 or 8689-3290. Sino nga ba ang senatorial aspirant na si Amy Marcos? Ang kanya pong buong pangalan ay Maria Imelda Josefa Romualdez Marcos. Ang haba. Paano nung nag-aaral kaya si Senator Amy? Sinusulat sa papel yung kanyang buong pangalan. Ayan, ipinanganak po siya noong November 12, 1955. Siya po ang panganay na anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nag-aral po siya sa Ivy League School sa Princeton University. Nagsimula po sa politika bilang chairperson ng Kabataang Barangay noong 1975. Nahalal bilang Ilocos Norte 2nd District Representative ng 3 terms. 3 terms din pong sunod-sunod ding nanungkulan bilang governor. At ngayon, senador ng kasalukuyang 19th Congress. Kasama na po natin, live dito sa studio. Welcome po sa Sagot Kita, Senator Amy Marcos. Yes, magandang hapon po sa inyong lahat, kay Cheryl, na laging hindi ako available. Paano nag-interview kayo? Panahon ng sesyon. Talaga namang hindi friendly. Mabutit recess na po kami, kaya't nakapasyal ako dito. So maraming salamat. Parang nakaka-nervous yata itong aplikante sa trabaho. Paano ba ito? Di ba, I'm sure you'd agree with us, Senator Amy, na dapat talaga kinikilatis ng bawat botante ang mga nag-a-apply sa pagiging senador or sa local elections man yan, kasi magsisilbi po kayo sa amin ng 6 na taon. Hindi pwedeng pangapangalan lang, hindi pwedeng
kanta-kanta or sayaw-sayaw lang, di po ba? Yun nga sana, ang mahirap kasi, ang trabaho ng senador, hindi kasi liwanag ng mayor o di kaya ng gobernador kasi kitang-kita naman. Samantalang yung mga senador, di naman kami nakabaon sa lupa, ika nga. Andiyan kami sa Senado, nagdedeba-debate, may investigasyon, minsan lumalabas sa telebisyon. Pero yung tanging trabaho niya, nagagawa ka ng batas. Tapos yung susuriin ng maigi, yung budget, kasi power of the purse, nasa Kongreso, hati sa Kongreso at sa Senado. Lahat yan, hindi na naintindihan. At saka yung mga kasunduan natin sa ibang bansa, trabaho rin ng Senado yan pag pinasa ng ating Pangulo, babagsak sa ratifikasyon ng Senado. So actually, maraming trabaho yung Senado. Yun nga lang, palibasan di nakikita sa mga bukid, di tayo nakikita sa lahat ng mga kalsada. Parang akala nila wala masyadong ginagawa. Kaya kung minsan, palibasan di naintindihan, yun nga dinadaan na lang sa kung sino ang sikat. Ayan naman. Kaya dapat kilatisin natin ang ating mga aplikante. At we're glad po na sa huling araw ng aplikante serye kasi bukas election na ng national elections Since last year pa po kami nag-start. Last October, November pa po kami nag-start. Kaya lang, bukas simula na po ng national elections. Abay, kasado na ba ang plano for the campaign period? Ang gulo-gulo pa. Ang gulo-gulo pa namin. Kasi nga ako, pinili ko na maging independent. Kasi nga, importante para sa akin na malayang makapagsalita at sabihin yung bagay-bagay na para sa akin hindi naman angkop sa ating lipunan, hindi makakatulong sa ating mamayan. Kaya yun, nasyonalista po akong tatakbo, may partido ako, pinili ako ng alyansa ng administrasyon, nagpapasalamat ako. Pero yun nga, naintindihan naman ng kapatid ko. Alam na niya ugali ko talaga pag hindi ako sang-ayon, medyo makulit ako Manang nga Yan naman talaga ang papel ng manang, miski sa kalasyaw, sa inyo, alam na ninyo yan. Manang ka ba? Ayan, pinakapanganay ka ba? Pangalawa po ako sa panganay. Ayun. Pero yung eldest niyo, lalaki, babae? Babae. Makulit ba? Medyo talagang kailangan pong sasabihin. I mean, she speaks her mind. Ayun na. Kaya nga, sabi ko, hayaan na ninyo, ugali ko na to. Miski nung buhay yung tatay ko. At ako talaga nagsasabi. At pinapaalam ko lang naman, hindi naman nakikipag-away. It should be, I mean, that's the healthy relationship. Sino pa magsasabi ng totoo kundi yung manang mo? Si Manang. Ayan, kami rin. Manang, ayan. Masantos siya, hapunod si kayo sa mga taga-Kalasyaw. Sa Kalasyaw. Pangasinan kami. Puto kutsinta namin. Hindi lang puto ko siya, lahat ng puto, ibang level. Ang sarap-sarap, andun kami. Nako, talaga naman, bandehado ng biko, ng kutsinta, buti hindi kayo, ng ube, kung anong sapin-sapin. Buti na may maintain nyo yung inyong Hindi nga. Mabuti nga at hindi napapadalas dyan sa Pangasinan at ang daming kinakain. So, galing po kayo ng Pangasinan lang, day before yesterday, kahapon yata late. Alam mo, nagkakagulo na yung, nagkakarambola na yung mga schedule ko. Alam niyo po, ang naaalala, sinasabi ni Congressman Toby Tiangco ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, you won't be replaced doon sa grupo. Tomorrow po ang kick-off sa Lawag City at wala naman daw po nagsabi na hindi makakarating. Ano po bang pinaabot nyo? Kayo po ba'y makakarating sa kick-off campaign period man lang? Hindi ko nga alam kung anong ibig sabihin ng independent ko. Gusto ko lang na makakapagsalita ako ng malaya at huwag ako pipilitin na sumang-ayon sa lahat ng bagay kasi matigas ang ulo ko makulit ako. Tapos, yun nga, sa Lawag, sabi nila, sasama ka ba? Sabi ko, nakakahiya naman yata hindi sumipot. Yung anak ko na gobernador, nagtatampo. Sabi, pag hindi ka sumipot, kakahiya tayo. Mag-welcome tayo ng tao. Tignan natin. Sabi ko, kayang-kaya mo na, ikaw na yung gobernador. Magre-represent sa inyo. Ikaw na, ayun. But you're considering to be there? Yes, kasi nahihiya naman ako. Tsaka matagal na akong di nauwi. Gusto kong uwi. At saka, the way I understand po dito sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, yes, you're part of the 12, pero walang hindi control. Parang, I mean, kung ano ang tayo nyo sa certain issues, walang pinagbabawal. May kanya-kanya. Ito nga, pag-aalyansa to ng iba't ibang pero nagulat nga ako sa ad nila nainis ako Kasi sabi ko, ba't ganun? Sabi nila, forward something ang motto. Pero nung tinitignan ko, sabi ko, hindi ako sasama dyan. Kasi agad-agad sabi, lumipas na ang gabi ng lagim. Naku,
Naku, ayoko ng ganyan. Away na kagad inaatupag. Ayoko makipag-away. Tapang Yes. kung sa tapang, kung awayin ka, lalaban ka. Pero yung mauuna ka na makikipag-away, parang di ko type yun. Hindi, apo. Dahil na natin problema. Okay, puntahan po natin yung mga platforms po ninyo. Gusto naming marinig, ano po, you've been advocating for a national minimum wage, Senator Amy. Pero paano nyo po masisigurong hindi maaapektuhan yung maliliit din na negosyo kung magkakaroon po ng isang standard na sahod sa buong bansa? Hindi, para sa akin kasi, hindi naman na nag-iiba ang presyo. Yung 60 pesos na kilo na bigas, pare-pareho man yan. Sa ibang lugar nga, sa Cebu, sa mga areas ng Visaya, kung saan walang bigas, talagang lampas-lampas pa ng Manila. At least, dito sa Manila, nakakabili ka pa ng 38 pesos. Durog nga lang. Pero kahit papano, andyan. Tapos, yung ibang lugar, katulad sa amin, sa Ilocos, mas mahal ang gasolina kaysa sa Maynila. So, hindi talaga masasabi na yung 400 at saka yung 620 sa Maynila ay tama. Kasi dapat pantay-pantay na rin dahil ang bigat rin ng presyo sa probinsya, yung plete, pamasahe, mas mahal sa probinsya at yung ibang electronics na ginagamit ng bata. Dito sa Maynila, marami kang choice Doon sa mga liblib talaga wala kang naman choice. Samantalang lahat ng tao kinakailangan na ng mobile, ng internet. Ang mahal kaya pag data sa kaduluduluhan ng daigdig. Saka mas nagwo-work yun ng mas mabilis, ano? So paano nyo tingin nyo na hindi maapektuhan nga yung mga negosyante, especially na tayo po ang ating mga negosyante 99% ay small medium enterprise. Siyempre, makukikonsulta muna tayo at talagang mahirap magbalanse. Mahirap magbalanse nung kinakailangan ng ating mga trabahante, mga trabahador. Pero at the same time, siyempre, ibabalanse mo yan sa pangangailangan ng ating mga micro, small, and medium enterprises na bumubuo ng 90% ng ating workforce. Ngayon, siyempre, dapat hindi sila magsara, no? Hindi pwede na malulugi ang mga yan. Kaya maghihiring ka pa. Kaya hindi ako sang-ayon dun sa blanket na sinasabi na legislative mandated na ano ba yun, 100, 200 pesos. 200 pesos po. Hindi naman po pwede yung ganun dahil syempre maghihiring ka, kakausapin lahat ng mga workers, ganun din yung ating mga employers at may-ari ng micro and small industries. Huwag naman natin sarhan. Pero yung minimum na uniform, pwede naman, ang bagal rin ng ating regional wage board mag-react Kaya palagay ko, i-fold na lang natin yan, tapos tignan natin kung anong magagawa. At mabuti kung ganun, dahil baka hindi na pupunta lahat, magsisiksikan dito sa Maynila, maibsan pa yung overcrowding, traffic, at iba pang problema ng lungsod. Okay. Doon po sa isa rin sa malaki niyo pong advokasya, Senator Amy, yung paglikha ng regional lung and kidney kidney centers po. Well, how do you plan to fund and sustain these hospitals para hindi lang po ito maging isang proyekto sa papel? Well, proyekto sa papel siya ngayon kasi napasa na yan sa batas. Naisabatas na yan 2 years ago pero hanggang ngayon hindi pa napopondohan. Kayang-kaya yan pondohan kung hindi bulok yung budget. Napakawalang kwenta ng budget ng 2025 kung ano-ano sinaksak. Pero yung mahahalagang bagay kung tungkol sa kalusugan natin, hindi na ilagay. Pangarap yan ng nanay ko kasi yung nanay ko, siya yung nagtatag nung Philippine Heart Center, Kidney Center, ang Lung Center, pati na rin ang Children's Center. So, pangarap niya na sana, kahit wing lang daw, yung mga existing na magandang ospital, kahit hindi na tayo magtayo ng bagong gusali, basta wing lang ng magaganda at mahusay na ospital, yun na ang pagandahin ng pamahalaan para mabilis. Tapos, itumbok doon sa mga College of Medicine ng SUC para tuloy-tuloy na may residente at doktor. Yun ang plano sana. At kaya sana rin gawin kasi hindi naman tayo poor.
Tapos na yung mga araw na mahirap ang Pilipinas. Medyo umaabot na tayo sa middle income. Kaya lang, linulusta yung budget. Kung sana sa mga Ilocana, ayan, ang hahawak ng budget, hindi magkakaganyan. Pati na rin yung preventive healthcare. Hanggang ngayon, may mga BHW tayo. Sana yung preventive, yung bawal magkasakit, saksakan ng mahal magkasakit. Abay, kung yung BHW na nagpabakuna, nag-o-oplan timbang, sana bigyan natin ng konting sahod. Kasi ang tagal-tagal na nila at wala silang coverage. Kapag nagkasakit yan, hindi man covered ng PhilHealth o ano man insurance. So, yun yung mga plano ko sana. Isa pa, Cheryl, yung may bill ako tungkol sa preventive healthcare. Nagulat ako sa dami ng asukal sa pagkain ng mga baby natin. Yung mga cereal at saka yung mga gatas ng ating mga anak. Yung mga baby pa talaga, baby food, na bawal sa ibang bansa. Punong-puno ng asukal, walang sustansya. Ban yan sa ibang bansa kasi naa-addict yung baby. Yan yung mga preventive healthcare. Lalaki yun, may diabetes teenager pa lang. Yes. So, ito po yung isa sa gusto mga nyo rin. Preventive healthcare, preventive saka yung healthcare. regional specialist centers. Oo, sayang yun. I've hosted po kasi health show for the past 10 years. So I've gone around and talaga pong malaking problema yung kakulangan po natin ng pasilidad ng maayos. Sabi nyo kanina, Senator Amy, ang yaman-yaman natin, hindi naman tayo poor na bansa. Kayang-kaya natin yan ponduhan. Kaya nga, kung ilulustay naman sa mga, kung ilulustay naman sa kalokohan na hindi totoong tulong, kung hindi ayuda na palakasan at politika, ay nako, talaga mauubos ang pera. Binibilang ko lampas ng 300 billion ang inuubos sa, kung tutuusin, hindi naman mahalaga yun. Ilagay na natin sa kalusugan ng mahal-mahal magkasakit. Meron pa akong panukala na sana libre yung paglilibing. Awang-awa ako sa mga mahihirap natin. Yes. Ayan, nagluluksa, naglalamay, nagiiyakan. Dadagdagan mo pa ng problema at walang pambayad ng libing. Grabe. So, yun, oobligahin natin yung mga funeral establishments magkaroon ng indigent poor package. Yes. At yun, i-approve yun with DSWD. Tapos, kapag namatayan yung pamilya na classified as mahihirap ng DSWD, hindi na naman palakasan, abay, babayaran na lang ng DSWD ng tuluyan para hindi na sila mamroblema ng dagdag. Mga kapatid, simula pa lamang po ng ating diskusyon o ng mas pagkilatis. Kaya sabi nga po ni Senator Amy Manang, ayan kay Manang Amy, kay Senator Amy Marcos, kung kayo po ay may mga katanungan, maaari nyo pong i-post yan sa ating live stream or maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Sa ating pagbabalik po, pag-usapan natin yung iba pa pong mga issues sa bansa. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita, Aplikante Serye, kasama si Senator Amy Marcos. Ayan na. So yan na, narinig nyo na po. Nagtatanong kasi kami, nagkakwentuhan kami ni Senator Amy dito po sa mga plano nga sa campaign period. At sabi nga po niya, nananatili siyang independent. But grateful na isinama siya sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. And sabi po ni Congressman Tuwi Tiangco that she won't be replaced. So hihintayin natin kung makukumpleto ang 12 bukas sa Lawag City sa kick-off campaign. Uwi na ako Talagang gusto ko umuwi. Hindi na ako nakaka-uwi sa Lawag Sa sobrang busy. Baka magtampo sa'yo mga taga-Lawag pag wala ka doon. Sabi nga definitely nagtatampo yung gov ko. Si Governor Matthew, Governor Matt. Na-interview din namin siya once sa All Politics is Local. So, punta tayo sa iba't ibang issues. Hindi maiiwasan to, Senator Amy, political issues. On the impeachment complaint, hindi pwedeng hindi namin maitanong dahil yan ay isa sa mga mainit pong pinag-uusapan ngayon. Kamustahin ko muna. Ano na po ba talaga kayo ni VP Sara? Friendship okay over na ba? Or kalma lang, parang tahimik muna tayo. Wag munang Hindi, kaibigan ko naman yun. At saka talagang tinuturing ko malaking utang na loob kay Presidente Duterte. Ilang taon, siguro mahigit 20 years, walang maglilibing sa tatay ko, 4 na pangulo,
pinsan pa niya, ayaw talaga siya ilibing Pero si PRRD, talaga naman niya inilibing ng yung tatay ko. Hindi popular yun nung panahon na yun. At saka ako bilang panganay, papasalamat talaga ako. Tapos yun nga, yung 2019, kinampanya ako ng bonggang-bongga, naging senador ako. Noong 2022, sinamahan ni VP Sara si Bongbong, kaya nanalo sila ng todo-todo. Kaya matindi rin ang utang na loob ko sa mga Duterte. Talagang aaminin ko at mananatili yun. Kaya't yun nga, yung sa impeachment, yung sa ICC, ayoko kasi ng gulo. Kaya sinabi ko, nako, lalabanan ko yan hanggang dulo. Ayoko ng ganyan Miski yung kay Bongbong, ayoko rin ng gulo. Ipagtatanggol ko yung kapatid ko kung mga destabilization, revolutionary government, ano pa ba yun, BBM resign, kung ano-anong kalokohan. Paragay ko, aksaya lang ng panahon yan at pera. Madatong yan Pagkatapos, mauubos ang lahat ng atensyon natin, hindi na tutumbukin yung presyo ng bigas, yung 60 kada kilo, makatarungan ba yan? Madadagdagan ba yan yung trabaho para sa ating mga kabataan? Abay, walang silbi yan. Dapat mag-I-miss solution tayo sa tunay na problema. With this, yung pong impeachment, ang sinasabi sa June na po yan. Pero sa tingin nyo po, ay ano ba to, usaping political na lang, napopolitika na lang po? Well, palagay ko, ang June talaga kami magtatagpo ulit at nagtataka rin ako, bakit naman pinadala sa amin gabing-gabi ng kahuli-hulihang araw ng sesyon. Samantalang pinag-uusapan na nila yung impeachment noon October 2023 pa. Tagal na yan di ba? Mainit na yung usapin na yan. Tapos final nila sa Kongreso 2 months ago, di obviously hindi siya urgent. So hindi karapat-dapat magkaroon ng special session tulad ng sinabi ni SP Cheese Escudero. Bakit mag-urgent ngayon, hindi naman urgent. 2023 pa yan nakatenga. 2 buwan niyang iniintay. Huling-huling gabi. Tsaka lang padala. Di June na. Sa June na lang tayo magkita-kita. May mga nakakausap po ako na kinoconnect itong impeachment dito rin po sa issue ng budget insertions. May iba sinasabi para matabunan ng budget insertions na issue, eto, ipinush ang impeachment. Meron din nagsasabi talagang na connected. Magdududa ka sa timing nakakapagtaka yung timing. Tulad ng timing. sinabi ko, lumang tugtugin na yan Kung bakit last 2 minutes, biglang aryan. Pero okay lang, ang impeachment is a fundamentally political procedure. It's not simply a legal effort. So, ayun, kailangan na isipin siguro natin ano talaga makakabuti sa ating bansa. May eleksyon na, meron pang impeachment, labis-labis na pamumulitika. Politiko ako pero nahihiya na ako sa sarili namin. Dapat talagang balikan namin yung sinumpaan naming tungkulin na sasagutin yung tunay na problema ng bansa. Kanina po na-mention nyo yung budget kasi nabulok na budget and then the timing. Meron nga po nagsasabi, Senator Amy, na para matabunan yung budget insertions, impeachment. Pero may mga nagsasabi rin na connected yung mga dahil dun sa budget insertions, connected doon sa pag-usad ng impeachment. You think kailangan imbestigahan po talaga ito? Hindi talaga, mulat sa poll, ako hindi pumirma nung BICAM report na maraming blanco. Hindi ko matanggap na halos 70 yata yung blanco. Tanong ako ng tanong, sabi ko, ba't walang mga halaga to? Paano natin babayaran to? Paano ba ito pipirmahan na blank check? Anong klase to? Tapos sabi na, hindi pa handa. Pero mag-BICAM na kayo bukas. Sabi ko, kung photo op yan, di ako pupunta. Tatakot ako, mapilitan pa ako pumirma dyan. Di ko naman maintindihan. So, hindi talaga ako sumipot, hindi rin ako pumirma. Kasi may blanco talaga sa BICAM report. At nagugulat ako, yung mga pinag-usapan namin, katulad yung karagdagang ospital, yung bibigyan ng pondo, yung malalayong lugar na kawawang-kawawa na talaga yung mga ospital. Tapos yung mga rice program, isipin mo, rice program, lahat na nahihirapan sa bigas, nagkaltas din sila sa rice program ng 10 billion, nagkakagulo sa West Philippine Sea, nagtanggal ng 15 billion, PhilHealth, 70 billion, 4Ps, 50 billion. Saan napunta lahat ng pera na yan? Kung saan-saan na kung ano-anong ayuda kuno. Nasabi niyo po, blanco, doon sa mga nakalipas na lipas na taon bilang yung senador,
May mga nakikita rin ba kayong mga blanco? Oh, never yata nagkaroon ng blanco. Imposibleng blanco. Kasi kahit ang dami-dami niyan, hindi mo naman kayang basahin one by one. Meron pa nga nasisingit eh. Kaya inis na inis ako noon yung papaltan yung konstitusyon natin ng suhol. Sinuhulan yung marami. Yung pala may 12 billion na siningit doon. Eh, ang gulat ko kaya, pagkatapos may AKAP na siningit din. Kalaki-laki, 26.7 billion. Abay, sabi ko, ano ba itong pinagsisingit dito? Ngayon naman, baliktad. Imbes na dagdagan at singitan. Ngayon naman, nagbablanko. Ano ba naman to? Ano bang ginagawa sa budget natin? Sabi ko nga, that's public funds, walang sikreto dyan. Hindi yan secret recipe ng mga fast food, Kailangan bulat-latin yan sa publiko at magkaroon ng hearing, alamin kung sino nangangailangan ng pera at doon itumbok. Wag yung ganito na tayo-tayo dito nagkakasunduan. Tama ba yun? Kasunduan. Ngayon po, so with this issue na budget insertions at mga blanco nga po, may mga nagsampa po ng kaso sa Korte Suprema questioning yun po. You think that's just right? Hindi ko alam, pero matapang ating Korte Suprema, nakita natin, dinidinig nila yung paglipat ng pera sa PhilHealth na ayon sa iba, talagang labag sa batas ng PhilHealth, labag din sa konstitusyon. Kaya, tignan natin, dahil marami na nga nagsampa ng kaso, ako talaga diskumpiyado dahil hindi maganda yung proseso, bulok talaga yung proseso, at kung sana maayos at diskarteng Ilocano ang ginawa sa budget, mapapagkasya natin maraming bagay. Katulad ng bigas, pwede natin i-subsidize ng kaunti. Yung gasolina, tanggalan natin ng VAT ng 6% or 12%, tanggalin na natin yan pag sumobrang taas para makapagbigay tayo ng konting tulong. Dati may oil price stabilization fund, yun ang ginagawa. Ngayon wala tayong pera, paano linulustay sa kung ano-ano. Ang laking tulong sana nun if we could help people by budgeting properly and wisely. Isa sa mga kontrobersyal ang AKAP. Kanina na-mention nyo na po. May ilang sektor na nagsasabing ginagamit na nga po ito ang AKAP Financial Aid Program bilang vote buying mechanism bago ang eleksyon. I was able to interview also Mayor Benjamin Magalong. And we talked about the 777. Maliit pa nga daw yung 777. Meron pa daw 25. Wala na, 30. 30 na ba? Tumaas na ba? Pag nag-host ka daw. Yun. May balita. Maski yung mga pumirma daw ng impeachment complaint, ang daming marites eh. Yun po ang sinasabi. So, kung ganito po, ang naririnig ng taong bayan, nakakadismaya. Talagang nakakadismaya. Ang hirap-hirap ng buhay, taas-taas ng presyo. Pagkatapos makakarinig ka ng bilyon-bilyon na tinatapon. Ngayon, hindi ako tutol sa ayuda. Kung tulungan ng tao, lalo na ng panahon ng COVID, talagang gustong-gusto ko. Kaya lang, hindi naman parating ayuda forever. Wag naman tayo pumayag ng ganon. At saka higit sa lahat, dapat may alituntunin. Kung may namatay, ayun, syempre may funeral expense. Kapag nasalanta ng bagyo, tutulungan mo yung biktima ng disaster. Kapag nagkasakit, yung chemo, yung dialysis, syempre tutulong ang pamahalan dyan. Pero itong malabo na hindi mo maintindihan, walang listahan, walang nagsasubmit. Tapos ang balita, papalakasan. Tapos ang lalaki ng halaga, yung 3,000, may nakakatanggap ng 15,000. Tapos sinasabi pa nila, yung buong pamilya daw, lahat, bawat isa nakakuha, samantalang yung mga talagang naghihirap, PWD, severely challenged, 0 ang natanggap. At meron po kayo recently na yung hearing na wala pang listahan kung sino ang dapat, is it AKAP or AIX? It's AKAP kasi nga, wala na tayong magawa, nandyan na sa budget. Sabi ko, tingnan na nga natin na igihan na lang natin ang implementation. Nadismaya nga kami lahat kasi sabi, hindi, bahala na, miski sino makapag-apply. Hala, pati mga politiko makapag-apply. Oo, susuriin ng MSWD. O sige, anong gagawin ng social welfare? Ano ang guidelines? Basta yung minimum wage. Mas maraming hindi minimum wage.
below minimum wage, mas marami sa 2 million na minimum wage. Bakit yan ang pinapakialaman? At saka meron talaga yung mga seniors natin, PWD, yung ating mga marginal fishermen, walang-wala talaga. Yung ibang solo parent, kawawa naman. Kaya, nagtataka ako, sabi ko, ba't ganito to? Ang gulo pa rin. Sabi nila, naglalabas daw sila ng guidelines, nandun yung COMELEC. Pati yung COMELEC nagitla. Sabi ng COMELEC, kung wala kayong guidelines na matino, at yan ay hindi matino at hindi buo, hindi namin kikilalanin yan. Pagbabawal ang pagdidistribute niyan habang eleksyon. Kasi meron silang exemption ngayon na tuloy-tuloy yung tulong. Pero pag ganun kalabo... Parang 10 days before the elections lang mahihinto po yata. Yes, they have an exception. Tulad nung nangyari nung barangay election, tuloy-tuloy dapat. Pero kung ganyan na napakalabo, walang listahan, ayaw ipakita kung magkano ibibigay, kung ano yung mga guidelines, kung para sa may sakit o namatayan o kung ano. Abay, sabi ng COMELEC, bawal na natin yan. Hindi po pwede yan. Kaya't eto, nananawagan ako sa DSWD, andyan na yan, pag-igihan natin. At kung hindi, talagang vote buying ang labas niyan. Puntahan naman po natin yung iba pang issues. Mainit po na usapin at hindi makapasa-pasa ang political dynasty. Ano po ang nyo? Para sa akin, okay man yun. Okay talaga yung political dynasty. Suriin lang natin maigi kung ano, hanggang saan. Kung second degree. Ang ngayon, second degree ata of affinity and consanguinity. At saka meron na tayong dynasty rule. Hindi naman totoo na wala. Yung sa SK, nagkaroon na tayo ng dynasty na ruling. So, yung mga kapatid, hindi po pwede. Yung mga apo, hindi po pwede. So, yun talaga, hanggang doon hindi pwede. Pero, nakita natin, ang galing ng Pilipino, nakalusot pa rin Nung barangay elections, natatawa ako dahil, sige, yung kapitan yung tatay, gustong tumakbo ng anak. Ang ginawa, nag-resign yung tatay, tumakbo yung nanay bilang kapitan, yung anak, tumakbo ng SK, lusot pa rin. Ano ba naman yan? So, talagang... You think it's time, highly kaya time, dapat i-define ng maigi. As a constitution naman siya, sa palagay ko, okay naman siya, pero i-define natin ng maigi. Kasi yung counter naman na nangyari sa SK, sa maliliit na barangay, halos lahat magkakamag-anak, di ba? So, ang daming na-disqualify, hindi mabuo-buo yung 7 na SK. Opo. Pero ngayon, kagaya niyan, Senator Amy, maraming lugar, di ba? Mayor si ganito, ang asawa, vice mayor, tapos konsehal din yung anak, or pamangkin. Talagang ganoon po ang klase pagdating sa local elections. And then, naka-question na nga rin po even sa Senate, magkakapatid na lang, iilan na lang daw pong apelido ang maririnig po ninyo. You think it's time na mabigyan din ng pagkakataon? Or ang sinasabi rin ng iba, ang sabi, nasa taong bayan pa rin naman yan Well, marami nagsasabi may eleksyon naman, magsusumiti sa eleksyon, pero hindi naman mapagkaila na may advantage talaga yung nakaupo, yung incumbent. At kung minsan, ito ang nagbubunga ng patronage politics. Pero, ewan ko, hindi ko na maintindihan yung tamang sagot kasi dito sa Pilipinas, ako nga, di ba, ayoko magpolitika, ayaw ng anak ko. Ako, mahilig ako sana sa arts, 'di ba? Gusto ko ng sine, ng animation, basta yung creative. Diba? Gusto ko talaga creative industries. Pero tingnan mo, napilitan din kasi yung tao, ayan, nag-away-away tapos sinabi, Marcos na lang ulit para tahimik. Ayan, napilitan pumasok. Yung anak ko, wala rin mapagkasunduan na iisang kandidato. Nasa sports naman yun, walang kahilig-hilig. Gusto lang niya talaga Jerry Maguire. Abay, napilitan din. Kaya, kung minsan, di ko na alam kung ano yung tamang sagot. Puntahan naman po natin. Isa pang mainit na issue, Senator Amy, ang West Philippine Sea at ang ating national security. China's aggression in the West Philippine Sea is a major concern po. Ano po yung konkretong hakbang na dapat gawin ng pamahalaan para ipaglaban ang ating karapatan sa teritoryo? Yun pong pagiging mas assertive natin ngayon. Ano po ba kayo doon? Ako yung chairman ng Foreign Relations. Sa pakiwari ko, marami tayong kaalyado, kaibigan at iba pa.
Pero wag tayo masyado maangas magsalita kasi inaamin naman natin, hindi natin kaya ang China, hindi naman natin kaya yung malalaking bansa. Kaya ang una nating dapat gawin ay magkaroon at bigyan ng sariling kakayahan ng ating mga kasundaluhan. Kasi wala silang dala sa West Philippine Sea, kundi ang tanging tapang lang nila. Wala silang bala, wala silang drone, wala silang barko, wala silang sapat na baril. Kaya ang una talaga, balikan yung self-reliant defense posture. Nung panahon ng tatay ko, sapat yung baril at bala gawa sa Pilipinas. Nag-e-export pa tayo noon ng mini cruiser, patrol boat. Meron pa tayong missile system noon, yung tawag bongbong missile pa nga Tapos meron tayong defense manufacturing industry at nag-e-export nga at gumagawa ng pansarili. Samantala ngayon, naglilimos na lang tayo sa iba't ibang bansa ng second hand, third hand, tapos nakaka-aksidente yung mga pobreng piloto natin. Hindi maganda yon. Ikalawa, yung AFP modernization. Dapat nasa third phase na tayo. Hanggang ngayon, yung Horizon 1, 2, and 3, nakatenga pa rin. Tapos sinasabi natin, lalabanan natin, inaaway natin lahat ng tao. Paano man natin aawayin? Miski yung AFP modernization, tinapyasan natin ng 15 billion sa budget ng 2025. Paano naman yun? Pati yung pensyon ng ating mga opisyal, tinanggalan. Talagang madidismaya lahat. Ikatlo, hindi naman tayo yung iisang claimant sa West Philippine Sea. Magkapit-bisig tayo sa mga kapitbahay natin, katulad ng Vietnam, Indonesia. Magtipon-tipon tayo para magkakasama. And at the same time, kapapasa lang sa Senado, yung Japan Treaty. Yung malalaking kaalyado natin, US, Japan, Australia, papasok rin yata tayo sa New Zealand at iba pa, maganda naman yon. Pero aminin natin, may hangganan lahat ng kaalyado natin. Sa hunot dulo, ang Pilipino pa rin ang magtatanggol sa Pilipinas. Yun pong back-channeling, is this something na we should consider? Yung negotiations with China regarding our maritime disputes po? Or well, palagay ko at this point, hindi naman kailangan ng back-channeling. Nobody wants war, nobody wants gulo, ano? Kaya eto nga, nakita naman natin, yung DFA, panay naman ng bilateral talks nila. Mahilig naman sila mag-bilateral talks. At sa kalagitnaan ng dagat, ang Coast Guard natin, nakikipag-uusap sa Coast Guard. Kung minsan, sa palagay ko, ang DND natin na mapusok. Kaya sinasabi ko na bigyan muna natin ng konting panahon na magkaroon ng sariling kakayahan ang ating sandatahan lakas, tsaka tayo pumwesto ng maayos, at saka bigyan natin ng bangis ulit yung defense manufacturing na wala lahat yan Wala na tayong mina-manufacture kahit isa. Samantalang, actually, mali yun. Nagma-manufacture tayo for export, tinatanggap at binibili ng ibang bansa, pero bawal sa atin bumili rito. Kaya kailangan bilhin sa ibang bansa, pambihira. Nauna pa yung imported kesa sa bagong Pilipino. Puntahan ko po yung ibang social issues, Senator. Pasensya na po mga kapatid, kahit na gusto pa nating mas pahabain yung iba't ibang issues. Kapos na po tayo sa oras. We have 14 minutes left. Bilis ko nga magsalita Ang dami ko sinabi. You have been vocal against ICC's investigation po sa drug war ng Duterte administration. Bakit po sa tingin nyo na hindi pa rin talaga dapat makialam ang ICC sa ating internal affairs? Ang laking insulto naman. Ang Rome Statutes na nagtatag ng ICC, ang liwaliwanag, kapag hindi umaandar at serado lahat ng korte ng isang bansa, saka manghihimasok ang ICC, tsaka lang sila pwedeng umentra. Bakit manghihimasok yan? Buhay na buhay yung korte natin. Sampahan ng kung ano-anong kaso. Abay, ang taas ng pagtingin natin sa mga huwes natin, magsara na tayo ng korte kung papayagan natin yung ICC. Bakit sila makikialam dito? Umaandar naman ng maayos. Ikalawa, ang pagkaalam ko, hindi na tayo member ng ICC. Bakit papasok-pasok pa rito? Ngayon, tungkol sa drug war, ayoko naman yung oplan tokhang na balikan. Pero, aminin natin, kailangan yung tapang at bangis ng pamahalaan laban sa
sa droga, kailangan maibalik kasi lumalaganap na naman Ang mura-mura na naman ng shabu, tingi-tingi, 'di ba? Plastic. Abay tutukan natin yung mga big fish na sinasabi, yung supply chain kung saan nanggagaling lahat 'yan, dapat masupil at higit sa lahat, tutukan rin natin yung rehab. Kasi palpak talaga yung mga program natin sa rehab, parang hindi masyadong gumagana. Parang wala nang nangyari. Oo nga, parang lip service. Kaya talagang mahirap mag-rehab, aminin natin. Kaya kailangan lahat magtulungan. Mas magaling pa nga yung mga pare kesa sa atin, sa totoo lang. Pag-usapan po natin, ihabol ko yung panghuli bago tayo pumunta sa fast talk. Something lighter later. May fast talk din kayo? Later. Opo, later. Something light lang po. The fun side of the program. Ihabol ko muna po itong usapan ng anti-teenage pregnancy bill. Ano pong provisions would you like to see before supporting it? Well, may version ako na iba. Kasi nag-file ako niyan dahil abala rin tayo sa malaking problema para sa ating kabataan. Kasi ang sinasabi ng World Bank, hindi lang moral or social issue yan, kundi economic issue. Kasi ang kababaihan na nabubuntis ng teenager, talagang nawawalan ng kinabukasan. Hindi magtatapos ng eskwela, wala nang maayos na trabaho na makukuha, pati yung anak niya baka nasa panganib sa kalusugan at pati sa kinabukasan. Malaking kasalanan silang ng isang sanggol na walang ka-future. Kawawa naman. At ang sinasaad, isa sa 10 Pilipina na teenager ay nanay na o buntis. So, ang dai ka na kaya noon. Sobrang dami noon. And for that reason, nag-file ako. Pero yung sinasabi nila na mga, kung ano-anong mga international standard, wala naman sa version ko yun Kaya nagulat ako, saan galing yung mga yun? Wala namang kaming ganun. Siyempre, isang pamamaraan para matigil to, tulungan ng magulang, turuan ng bata, yung DepEd, yung DOH, yung DSWD. Siyempre, magtitipon-tipon yan para ma-aware yung bata. Nanawagan pa nga ako sa mga SK kasi syempre pag teenager ka, di ka naman nakikinig sa magulang, mas barkada mo. Kung ano-anong basurang nababasa mo sa internet, kailangan talaga turuan din yung bata. Pero yung angkop sa edad at angkop sa kultura natin, halimbawa, pag 0 to 4 years old, yung bahagi ng katawan, yung scientific name, kasi mas nakakalito yung kung ano-anong pangalan. Tapos pag older, syempre yung kababaihan, alam ko, yung pamangkin ko, akala niya mamamatay na siya, bakit daw siya duguan? She thought she was like having a terminal illness. Syempre papaliwanag mo para hindi naman mabigla yung bata. Lahat yun kailangan tinuturo, pero yung mga kung ano-ano nakaka-iskandalo naman yung mga self-pleasuring, wala namang ganun, hindi bagay sa Pilipino yun. So it's something na nauna yung napolitika. Di ko alam kung na-politika, nagulat nga ako kung saan galing nabigla ako. Unang-una may version ako na wala talagang ganon. Meron pa nga mga LGU, meron pa akong inuutos sa LGU kasi nung gov ako, talagang mahigpit ako doon sa pagbebenta ng alcohol sa mga kabataan under 18 years old. Ayan, kasi dyan nagsisimula ang teenage pregnancy, walwalan. Yes, ayan, tapos yung curfew. Ayun, nanawagan nga ako sa LGU. Tapos nakita ko kung ano-anong masturbation. Na-shock naman ako. Ano to? So, kailangan po talagang matutukan. Kasi, ang pero hirap wala para yun po sa bill, sa akin wala yun talaga. Para din maiwasan, di ba? Marami tayong mga balita kami everyday, hinalay ng ama-amahan, ng sariling ama, sariling lolo. And they couldn't protect themselves and they don't even know. For 8 years na hinahalay, they couldn't speak. Now, if they know how to protect themselves, alam nila yung dapat at hindi dapat ginagawa sa kanila. Natututunan mula sa magulang at maging sa eskwelahan, mapoprotektahan nila. At ipagtatanggol nila yung sarili nila, alam nila masama yun. Kasi yung bata, akala pa niya, kasalanan niya. Nakikita natin yung Pilipinas ang tagal-tagal na number 1 sa child pornography, child abuse. Sa buong mundo, nakilala tayo dyan. Sa lahat ng number 1, yan ang ayoko. Ang sagwa-sagwa niya, ang daming basura sa internet. Kung kaya't, importante pa rin talaga turuan yung bata. Pero yung angkop talaga sa edad, scientific, higit sa lahat, wag naman labag sa kultura nating Kristiyano at Muslim.
Mga kapatid, naku, 8 minuto na lamang po bago mag-alas 5. Mag-break po kami ng maiksi ni Senator Amy Marcos sa ating pagbabalik. Isasalang po natin siya sa Fast Talk. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita, Aplikante Serye. At nasa huling bahagi na po kami ng programang Sagot Kita, Aplikante Serye. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Still, we're joined by Senatorial Aspirant Senator Amy Marcos. Ito na yung magiging pangalawang termino nyo sakali mo po kayong palarin. Bago po tayo mag-fast talk, anong pakiramdam nyo na parang napakasikip ng labanan? Talagang dikit-dikit yung mga numero nyo sa mga surveys. How do you feel about that? When you see surveys, survey matindi results? talaga ang field ngayon. Medyo may kabigatan talaga yung field. Kaya puspusan na trabaho na lang. Wala tayong magawa dyan. Oh, sige, punta na po Ang tayo daming sa mahusay, ang daming sikat. Oo. Anong mas mahirap? Simulan ko. Anong mas mahirap kalaban? Mahusay o sikat? Mas mahirap? Sikat! Sikat. Siyempre, no? Ang daming mahusay, hindi nga nabibigyan ng pagkakataon eh. Ayan po. Dito, simulan na natin. Nauna ko tuloy. Ganun lang sample ng ating Fast Talk, Senator Amy. Sasagutin niyo po na mabilis yung ibabato kong tanong. Pwede po kayong mag-explain kung gusto nyo. Pwede rin namang isang tanong, isang sagot lang din po. Ayun. Alright, simulan na po natin. Alright. Senado o showbiz? Saan mas madugo ang intriga? Senado, siyempre. Lahat gusto magpangulo. Mas mahirap maging panganay sa isang political family o maging babae sa politika? Siguro babae sa politika kasi parang hindi tayo bagay. Yung tatay ko ayaw na ayaw eh. Dapat backup dancer lang ako eh. Ayaw na ayaw, sabi niya, ang dugo ng politika, kawawa yung mga anak kong babae. Bakit hindi ito nakapagpatigil sa inyo na tumakbo? Kahit na alam Wala, niyo... nagkagulo na yung mundo at nakailang EDSA na ng buhay ko. Wala ng choice. Lahat na-recruit sa politika. Kung may isang panukalang batas kang gustong ipasa, agad-agad, ano yun? Wala, yung tulong sa magsasaka kasi yun ang tanging sagot sa hirap natin sa pagkain. Hindi importasyon, kundi tulong sa pagsasakang Pilipino. Describe yourself in 3 words. In 3 words, what? Ano 3 words kaya yan? Hindi ko alam eh, nakakahiya. Ako? Ha? Hindi, okay lang po. Ano po? Ano ba? Kung i-describe ka ni PBBM bilang ate, ano tingin mo sasabihin niya? Sabihin niya matapang. Okay. Si Ayun. Manang. Sasabihin niya marunong. Siguro sabihin niya masipag. Paano ang mas mahirap ipaglaban? Minimum wage increase o pag-ibig? Minimum wage. Automatic yung pag-ibig, lalo Valentine's na eh. Kung hindi sa mga walang jowa dyan, yung mga tigang, may pag-asa pa rin. Kung hindi pag-ibig sa anak, pag-ibig sa bayan, di ba? Kung hindi ka politiko ngayon, ano ka? Ano ako? Producer, syempre, obvious ba? Mahilig ako mag-produce, 19 pa lang ako na edad eh. Talagang napoproduce na ako sa teatro, sa sine, ng kanta, ng animation. Talagang lahing impresaryo. Anong mas gusto mo? Mas gusto mo bang bumiyahe sa outer space o mag-time travel sa nakaraan? Sa nakaraan, kasi maraming sikat doon na gusto kong kausapin. Higit sa lahat, gusto kong kulitin yung tatay ko. Ano ba dapat gawin sa kaguluhan ng Pilipinas ngayon? Anong pinaka-miss mo sa tatay mo? Ano nami-miss ko? Really bad puns. Nakakatawa yun eh. Oo. It's very funny. Ano ang isang bagay na ginagawa mo na siguradong magugulat ang tao kapag nalaman nila? Nagugulat ang tao na nagluluto ako. Kasi mahilig ako magluto. Wala namang magawa sa probinsya noon. May cookbook nga ako eh. Pero tapos yung sinasabi ko, lahat parang, Pero nagluluto ka, Senator Amy. Pero iba yung masarap ka ba magluto? Oo naman, may cookbook nga eh. Laban-laban na to. Ano ang ipagyayabang mo na luto mo? Hindi ko alam. Lahat linuluto ko kasi... Ilocanong ano? Ilocano? Pakbet. Sanay ka ba magpakbet?
Oo naman, pero ini-import ko yung gulay. Maarte ako eh. Gusto ko yung gulay galing amin eh. Iba kasi yung gulay dito, miski kamatis, may depekto, walang lasa. Kailangan galing Ilocos. Isnabera eh. Gusto ko talaga yung talong galing amin, yung maliliit na ampalaya. Yung ampalaya, tapos yung mga butil, yung iba't ibang gulay, kailangan galing dun eh. Parang yung nandito, iba na yan. Parang walang lasa. Ang lalaki pa. Ganun no, malapsa. yung maliliit natin na ampalaya. Tapos sa puro tubig, ang dami ng sinabi. On a scale of 1 to 10, gaano ka kuripot si Manang? 5. Sakto lang. Sakto lang. Sakto lang. Kalahati eh. Hating waray ako eh. Oo nga pala, opo. So, yung lahing Imeldific, nasapian din ako nun eh. So, kuripot sa bagay na hindi mahalaga, pero pag gustong-gusto ko talaga, ayan, may I buy na talaga. Kung may isang piece of advice ka pong ibibigay sa inyong nakababatang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, ano yon? Manindigan ka sa sarili mo at wag maniwala sa mga nakapaligid dyan. Kasi bata pa ako, sinasabi ko sa tatay ko, ang Malacanang ay snake pit. Ngayon, taon ng ahas. Dumami sila. Kawawa naman, nakapaligid dyan, nakapulupot sa kapatid ko. Kaya, yun lang, manindigan siya, magpakatibay siya sa sarili niya. Alam niya ang dapat gawin. At bilang manang, hindi man kayo nagkikita araw-araw or nakakapag-usap, pag nandyan na yung pagiging ate mo, how do you call his attention? Hindi, syempre, pinapaabot ko pag hindi na talaga napag-usapan. Tumatayo na rin ako, 'di ba, sa Senado para ipaalam at babalaan ang lahat na baka nalalagay siya sa peligro. Kasi ang taya ko dito sa administrasyon ay matindi. Marcos ako eh. Yung iba diyan, di naman kayong Marcos, di naman ninyo pinagdaanan yung pinagdaanan namin. Ang haba-haba, 36 years ng hirap. Talagang gusto ko maging matagumpay ang administrasyon. At ayoko itong gulo na pinapasok ngayon. Senator Amy, bakit ka dapat muling tanggapin sa Senado? Well, marami na rin nagawa. Ang tagal-tagal ko nga sa politika. Nung i-introduce mo ako, nahihiya na nga ako. At nag-umpisa ako bilang SK nga. Tapos naging cultural worker pa ako nung sa arts naman. Kaya't yun nga, ang panaginip ng Pilipino ay napaka-simple at payak lamang. At hindi tayo ambisyoso katulad ng Amerikano na gustong yumaman, gustong sumikat, maging celebrity. Ang atin napaka-simple, magkaroon ng sapat na pagkain, magtapos ang mga anak, may bahay na kahit paano. Palagay ko, deserve naman ng Pilipino yan. At yan ang gusto natin, tulungan ng mahihirap, makamtan ang deserve nilang pangarap. The service to the Filipino na rin yan. Marami pong salamat, Senator Amy. At again, bukas, simula na po ng campaign period. Bukas ba makikita ka namin sa Lawag City? Ay, depende. Tignan natin. Iniisip ko, ipe-pray over ko muna kasi nagagalit yung anak ko sa akin pag hindi sumipot. At dito po nagtatapos ang isang oras ng tanungan at sagutan. Maraming salamat po sa pagsubaybay dito sa Sagot Kita Aplikante Serye. Samahan niyo po kami ulit sa mga susunod na araw para po bantayan ito pong darating na midterm elections. Ako po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim. Sagot Kita.